What's up mga Hoops? Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 83. Nagbabagang mga kaluluwa. Natapos ang chapter 82 sa pagsabi ni Apollo kay Leonidas na sunugin nila ang kanilang kaluluwa sa lupa ng magkasama. Ngayon, tayo ay maglalakbay sa Kabanata 83 sa arena, at makikita ang mga estatwang kamukha ng mga Spartan kasama ng kanilang simbolo, pati na rin ang isang estatwa na kahawig ni Apollo pati na rin ang kanyang simbolo. Sa arena ay magkaharap ang Sun God at ang hari ng Sparta, at makikita ang pag-focus ni Apollo sa Phoebus Lyre niya, at maya-maya ay naghiwa-hiwalay na ang mga strings na nakabalot sa divine gloves nito. Mabilis na umiwas si Leonidas at lumayo ito kay Apollo. Pagkatapos ng ilang saglit ay nagkaputol-putol ang mga strings na pinakawalan ni Apollo, at pinagtagpo nito ang kanyang mga kamao. Napansin ito ni Gol at nabanggit niya ang pagkalas ni Apollo ng kanyang Phoebus Lyre at nag-isip siya kung ano ang maaaring gagawin ng Sun God. Pero nakilala ni Brunhilde ang kakayahang pinapakita ni Apollo. Ito na mga kakops ang magkakabit sa teorya na nagkaroon talaga ng laban sa pagitan nina Apollo at Siegfried. Sa wakas nabuo rin ito dahil sa chapter 83 na ibinigay sa atin. Ito marahil ang isa sa dahilan kung bakit alam ni Brunhilde ang huling alas na inilabas ni Apollo sa bakbakan ngayon. Abangan nyo sa mga teorya content natin ang usaping ito, pero sa ngayon balik na tayo sa laban. Sorry na agad. Hinalikan ni Apollo ang pagtatagpo ng kanyang kamao, at binanggit niya ang mga salitang, "Halika Artemis." Gulat na gulat ang mga nasa arena pati na si Heimdall dahil sa liwanag na lumabas sa mga kamao ng Sun God. At habang palakas ng palakas ang liwanag na lumalabas sa kanyang mga guwantes ay binanggit ni Heimdall ang tungkol sa napakalakas na liwanag na wala pang nakakakita kundi iilang gods pa lamang, ngunit dahil sa Ragnarok ay ngayon nasaksihan na ng karamihan ang huling alas ng Sun God. At nang mawala ang liwanag sa kanyang mga guwantes ay isang mukhang maitim na likido na nagkalat sa likod ni Apollo, at mula dito ay may isang malaking sinaunang rebulto na lumabas at tinawag itong Moonlight ng Artemis. Tinabi ni Heimdall kung ano kaya ang malaking rebulto na lumabas sa likod ni Apollo, at nakangiti lang si Apollo sa harap nito. Nabanggit ng kanyang kapatid na si Ares na maganda ito, at bigla naman siyang tinanong ng isa pa nilang kapatid na si Hermes kung ano ang sinabi niya. Sumagot naman si Ares at sinabing napakaganda talaga ng lalaking iyon. Parang nagsisi naman si Ares sa sinabi niya, pero tawa naman ng tawa si Zeus, at si Hermes ay nagkomento na napakatapat ni Ares sa sinabi niya. Nasabi ni Zeus na ang estatwang iyon ay ang sacred treasure na Moonlight ng Artemis, at matagal na nung huli niyang nakita ito. Nabanggit ni Hermes na nung Gigantomachy pa ang pinakahuli at hindi niya naisip na gagamitin ni Apollo ito. Sa mga kapops natin na hindi pa nakakapanood ng Gigantomachy, mas maigi na mapanood nyo ito dahil isa itong napakalaking digmaan na di mo dapat palampasin. Ilalagay ko sa comment ang link nitong mga kapops. Sorry na agad, balik tayo sa laban. Nagtaas naman ng kamay si Apollo at sinabing umpisahan na nila, at gumalaw ang mga pisi ng kanyang Phoebus Lyre papunta sa kamay ng rebulto at nagmukhang may binubuo ito. Nasabi ni Heimdall na parang may binubuo ang rebulto na goddess sa kanyang mga liwanag. At ayon sa kasaysayan, ang kambal na gods na sina Apollo at Artemis ay gumamit ng isang ginintoang pana para mapatay ang mga giant, at mula sa mga guwantes ni Apollo ay napansin ni Heimdall na may malaki at maliwanag na pana na lumabas. Nakita rin ng mga nanonood ang malaking pana na ito, at napatanong din sila kung paano ito gagamitin ni Apollo. Hinawakan ni Apollo ang tali ng pana, at mula dito ay may liwanag na lumabas at nagmukha itong mahabang liwanag hanggang sa nagbuo ito ng isang palaso. Tinabi ni Heimdall ang tungkol sa nangyaring ito at binanggit ni Apollo na ito ay ang kanyang supreme na teknik. Pumwesto si King Leonidas para harapin ang pagdating ng palaso, at sinabi niyang nakakatawa na tawagin itong supreme. Hinamon niya si Apollo na itiranan niya ito. Sa panel na to'y sinigawan siya ni Brunhilde na napakalaking tanga ni Leonidas at huwag niyang tangkain na tangkehin ito. At nang pinakawala ni Apollo ang palaso ay nakita ng mga nanonood na may lumabas na liwanag na nagkalat at tinamaan ang isang god sa may kanan niyang tenga, at maya-maya ay bigla itong nag-init. Sa unang tingin ay napaisip ako na sinadya ata itong patamaan ni Apollo, dahil kung maaalala nyo na may dalawang gods na nagmamaretes ng di maganda sa Sun God sa chapter 82, ngunit nang tinitigan ko ay magkaiba sila ng pananamit, kaya binudol ko sarili ko. Sorry na agad, balik tayo sa laban. At mula sa tinamaang ito ay isang butas ang makikitang tumago sa katawan ni King Leonidas, at maraming dugo ang lumabas dito pati sa kanyang bunganga. Isang ataking sobrang bilis na dinamalaya ng hari ng Sparta na tumama na pala. Nagulat si Heimdall sa nangyari at nasabi din niya sa mga nanonood na ang pana ni Apollo ay nawala sa oras na lumabas ang liwanag, at sa isang iglap ay butas na kaagad ang dibdib ng hari ng Sparta na tumagos naman sa dingding ng arena.
Nabanggit ni Ares na ang nakita nila ay ang totoong lakas ng Sun God, isang divine technique na sobrang nakakatakot. Tinabi ni Hermes na ang gininto ang mga palaso ni Apollo ay kasing bilis ng liwanag, at kapag tumama ito sa isang tao ay mamamatay sila agad bago pa nila maramdaman ang sakit. Dagdag pa niya, na ito ang pinakamabilis na atake sa mundo ng mga gods. Tinabi naman ng kanilang ama na si Zeus, isa itong teknik na kahit ang mga giant ay walang magawa para matalo ito, na siya lang ang maaaring makapigil dito. Sabay sabi ng, maaaring nasa dulo na ng kanyang buhay si Leonidas dahil sa atake na sinalo nito. Nakagalaw pa rin naman ang hari ng Sparte kahit napakasakit nito para sa kanya at namura pa niya si Apollo. Nasabi ni Gerelul na masyadong malaking problema ang mga palaso na iyon kaya babalik na siya sa shield form. Nakangiti si Apollo nang makita niya na nakayanin ni Leonidas ang atake na yon, dahil sigurado siyang may mas kakayanin pa ang hari ng Sparta at sigurado siya na napakatatag nito. Naghanda na si Leonidas sa paparating na pagtira ni Apollo, at ginamit na ni Apollo ang kanyang Apollo Epicyrus, golden arrows na mga nagliliwanag na meteors. May ilang palaso na tumama sa binti at tagiliran nito. Sa mga palasong hindi tumama kay Leonidas ay tumama kung saan-saan, at ang mga nanonood ay takot na baka tumama sa kanila ang mga palasong ito. Ilan pang mga palaso ni Apollo ang tumama kay Leonidas lalo na sa braso at magkabilang binti nito. Kinabahan naman si Gerelul sa nangyari sa hari ng Sparta, at nabanggit naman ni Heimdall ang tungkol sa mga atakeng pinakawalan ni Apollo kung saan ang di makitang mga palaso, na tila ba ay umuulan na parang meteor shower, literal na walang nagawa ang hari ng Sparta mga kakops dahil sa sobrang bilis ng mga atake na yun. Maihahalin tulad natin ito sa atake ni Zeus na The Feast That Surpassed Time, ngunit sa palaso version naman ng kanyang anak na si Apollo, like father like son talaga. Dito ay napigilan ni Leonidas ang pagbagsak ng katawan nito at nasabi niyang kailangan niyang mag-ingat dahil muntik na siyang makatulog dahil napakaginhawa ng pakiramdam niya, ngunit nasambit lamang niya ito para hindi mag-alala ang kanyang Valkyrie sa laban. Naging maayos naman ang pakiramdam ni Gerelul sa sinabing iyon ni Leonidas, pero sinabihan niya si Leonidas na kailangan nilang pag-isipan ang mga di makitang mga palaso. Hindi pinansin ni Leonidas ang sinabi ni Gerelul dahil sa isip nito ay walang koneksyon kung makita man niya ang palaso o hindi, dahil isa lamang itong palaso at pipigilan lang niya ito. Pinuri ni Apollo si Leonidas na nakayanan ng hari ng Sparta na maging matatag ng ganon katagal, kaya dahil doon ay hindi nahahayaan ng Sun God na magdusa pa siya at madali niyang pinakawalan ang isang atake papunta sa ulo ng hari ng Sparta. Ngunit matatag ang hari ng Sparta at madali nitong napigilan at ibinalik ang speed of light na atake ng Sun God, sabay sigaw ito nang hindi pa huli ang lahat. Isa ito sa nakakakilabot na ganap sa chapter na to dahil ang ama lamang ng humanity na si Adam ang nakaiwas at binalik ang speed of light na atake, ngunit ngayon mga kapops ipinakita rito na kung kaya ng ama ay kaya rin ng anak. Nagulat ang Sun God sa ginawa ng hari ng Sparta at dito lumabas ang kahinaan ni Apollo na hindi niya kayang ilagan kapag bumalik sa kanya ang sarili niyang atake, parehas sa ama niya na hindi rin kayang iwasan ni Zeus ang sarili niyang atake kapag binalik sa kanya, like father like son talaga. Sobrang pasabog talaga ang chapter na to, sa pagbasa ko pa lang dito ay para akong na time travel at ibinalik ng authors ng Record of Ragnarok sa epic na laban sa round 2 dahil sa bakbakan nato. Sa totoo lang po, sorry na agad, balik tayo sa kwento. Isiniwalat ni Heimdall sa mga nanonood ang nangyari at gulat na nabanggit ni Ares ang nagawa ni Leonidas na pagharang sa palaso, kaya napaisip ang God of War kung nakikita ng hari ng Sparta ang mga palaso ni Apollo. Tinabi naman ni Zeus na hindi ito kayang makita ni Leonidas, ngunit ang ginamit ng hari ng Sparta ay instinct na matagal niyang nagamit sa di mabilang na mga labanan sa digmaan. Dagdag pa nito na ang instinct at kasanayan nito sa digmaan ay sapat na para maibalik nito ang pana sa Sun God. Napaisip si Ares kung instinct o intuition ba ang ginamit ni Leonidas at sumang-ayon naman si Zeus sa God of War kahit medyo natatawa siya dito. At binanggit ni Zeus na sa mga oras na iyon ay maraming nakuhang mga palaso si Leonidas, kaya pihadong nasa limitasyon na ito, at makikita sa mga sundalo ng Sparta ang kanilang pag-alala para sa kanilang magiting na hari. Hindi na nalalayo ang sitwasyon ng dalawang mandirigma at napansin iyon ng mga nanonood sa bakbakan. Dito na nagsalita si Leonidas, na napakatanga ni Apollo para magsabi na pinupuri niya ang hari ng Sparta, o hindi hahayaan ng Sun God na magdusa pa si Leonidas. Na naisip ba niya na magpapasalamat ba ang hari ng Sparta para sa mga ganong pagsasalita ni Apollo? Galit na nagtanong ang hari ng Sparta kung kilala ba ni Apollo ang kanyang kaharap, na siya, si Leonidas ang kinakalaban nito.
Kulantang mananapatitig si Apollo kay Leonidas ay naintindihan ng Sun God kung ano ang gustong iparating ni Leonidas kaya nakangiting inasar ni Apollo at sinabihan niya si Leonidas na napakabaliw nito at iyon naman talaga ang hari ng Sparta kaya galit na galit siya dito. Kulat din si Leonidas sa sinabi ng Sun God pero naintindihan din nito agad si Apollo. Tinabi pa ng Sun God na kahit papaano ay maganda pa rin ito at sumagot si Leonidas na naging isang tunay na lalaki na rin si Apollo. Matagal na nagtitigan pa yung dalawa ng maisipang tanungin ni Apollo kung bakit masyadong persegido na lumaban si Leonidas. Na isa ba itong paghihiganti sa Sun God, o para ba ito sa mga tao? At sumagot naman si Leonidas na wala siyang pakialam sa parehong tinanong ni Apollo, na ang alam lang niya ay oras na niya ito para lumaban, dagdag pa niya na wala silang paraan para piliin kung paano sila naipanganak, kaya kung paano sila mabubuhay o mamatay ay nakadepende na sa kanila, at sinusunod lang niya ang sarili niyang kaluluwa, na ang mga Spartans ay mga sadyang mga lalaki, at ito ang Spartang gustong marating ni Leonidas. Natuwa naman si Apollo sa narinig niya sa hari ng Sparta, at bigla siyang tinawag ng kanyang mga sundalo at sinabihan siyang kasama niya ang mga ito. Tinawag na rin ni Leonidas si Gerelol at nakita ni Heimdall ang pagbabagong anyo ng shield ng hari ng Sparta. Sa pagliwanag nito ay nadurog ang mga nakapaligid sa shield at naging Alicia Sparta, Shield of Truth. Napansin naman ni Gol ang pagkasimple ng itsura ng shield ni Leonidas at nagtaka ito kung saan gagamitin ng hari ng Sparta ang shield na ganun ang itsura. Tinabi ni Brunhilde na marahil ay bumabalik si Leonidas sa kakayahan ng Sparta. Naikwento rito na ang ehemplo ng Sparta o ang phalanx ay wala sa depensa ang kakayahan nito kung hindi ang di mapigil ang pagsulong nito. Dahil para itong sibat na pumapasok sa kahit anumang kaarapin nito, at para itong sibat na pumuporma at nandudurog. At sa itsura ni Leonidas sa mga oras na iyon ay nagpaparamdam ng isang malakas na presensya kay Apollo at natutuwa siya dito. Kaya gamit ang kanyang Phoebus Lyre ay binigay ng Sun God ang mga strings nito sa rebulto at sinabi pa niya na kapag sinunog niya ang kanyang kaluluwa kasama ni Leonidas ay mas mapapaganda niya ito. At katulad sa ginawa ni Apollo ay nakabuo ng isang mahaba at makapal na lubid ang rebulto at itinapat nito ang lubid sa likod ni Apollo. Nagtaka si Ares sa ginawa ng rebulto at ni Apollo, itsurang parang wrestler sa WWE na bumubuelo sa pagkakasandal sa lubid nito. Nakangiti ito na hinarap si Leonidas, at makikita natin na siya ang magiging mismong pana sa rebulto na Artemis. At sa sobrang gulat ni Ares ay napasigaw siya na si Apollo mismo ang dudurog sa shield ni Leonidas. Idineklara na rin ni Heimdall para sa mga nanonood na ang pinakamalakas na palaso ng langit at ang pinakamalakas na shield ng mga tao ay maghaharap na ngayon mismo. At mula sa mga makapihil-hining ang itsura ng mga taong nanonood pati ng mga gods at sa mga mata ni Apollo, Leonidas, Brunhilde at Gol ay makikita ang kanilang pagnanais na manalo ang mga mandirigma nila. Maya-maya lang ay sumugod na si Apollo pati si Leonidas, at makikita ang pagbabagong anyo ng guwantes ni Apollo na para itong naging ulo ng palaso at ang nagbabagang lakas ni Leonidas ay lumabas sa dulo ng kanyang pananga. At sa unti-unting paglapit nila sa isa't isa ay talagang ipinagsisigawan nina Brunhilde, Gol at Ares ang napakalakas na mga kapangyarihan nina Apollo at Leonidas na parang hindi mo malalaman kung sino ang mananalo sa dalawa, at nang nagtapat na ang dalawa ay ginamit na ni Leonidas ang kanyang phalanx lambda at ginamit naman ni Apollo ang kanyang Erigorotoknas, soul-piercing silver arrow. Pinakita ang pagtama ng palaso ni Apollo sa pananga ni Leonidas at kitang-kita ang pagkadurog ng nakapalibot sa braso ni Apollo, at gulat na gulat sina Brunhilde, Gol, Ares at ang iba pang mga kalahok sa Ragnarok sa nangyari lalo na nang nakita ni Leonidas ang pagdanak ng dugo. Pero ang dugong iyon ay galing pala kay Leonidas dahil nadurog na ang shield at tumagos sa tiyan nito dahil sa kakayahan ni Apollo. Nagbago ang anyo ni Gerelol at nahawakan ni Leonidas ang Sun God pagkasabi ni Gerelol na gawin na niya, at dito na inambahan ng hari ng Sparta si Apollo. At kahit napakalaki na ng butas sa tiyan ni Leonidas ay nagsalita pa ito kasabay si Gerelol na bigyan nila ng isa pang atake ang napakayabang na mukha ni Apollo pero di umiwas ang Sun God at nakipagsabayan ito na nagresulta sa pagkadurog ng katawan ng hari ng Sparta. Napaluha na ang mga Spartans sa nakita nila sa kanilang harapan, nagtanong si King Leonidas sa mga sundalo niya kung nakita ba nila ang nangyari, at sumang-ayon ang kapitan niya sa hukbo at napaluha ito at nasambit na kahit pa nung una sila magkita ay siya ang naging pinakamagiting na Spartan para sa kanya. Habang unti-unting nadudurog ay nakangiting nasabi ni King Leonidas na ang pinakamalakas ay ang mga Spartans.
Ito ang mga huling salita na bibitawan ng isang magiting na hari ng nakangiti at may respetong dala laban sa kanyang katunggali, at dito sa panel nato'y pabagsak na at itsurang paluhod sa harap ni Apollo ang katawan ni King Leonidas. Ito na ang pagkakataon para makaganti si Apollo sa pagpapaluhod sa kanya ng hari ng Sparta, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinalo siya ng Sun God at hindi nito pinahintulutan na makita ng mga nanonood na nakaluhod sa harap nito ang katunggali. Isang napakalaking respeto ang dala nito sa mga huling sandali, at sa mga di nakapansin ay hawak-hawak rin nito si Gerelol. Nakangiting lumisan ng hari ng Sparta at si Gerelol dala-dala ang ngiti na nagwikang maling-mali ang pagkakakilanlan nila kay Apollo, ibinulong ng Sun God na nasa pinakarurok ng kagandahan silang dalawa, isang malalim na mensahe na ang tanging nakakakilala lamang sa kanilang mga sarili ang makakaunawa. At para sa pang-siyam na round ng Ragnarok, ang nanalo ay si Apollo. At dito na nagtapos ang chapter mga kakops, sana po ay ma-share nyo rin sa iba itong content natin, malaking tulong po ito sa akin, maraming salamat po. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata, salamat.